Hello Pinoy Cubers! Nahihirapan ba kayong mag-improve? Ito ang aking ilang tips na dapat mong tandaan sa pagpapractice ng look ahead. Let's go! Ano ang look ahead? So, una sa lahat, para mabigyan ko kayo ng tips sa look ahead, ay dapat malaman muna natin kung ano ito. At kung bakit tuwing nagtatanong tayo kung paano mag-improve, ay palagi na lang nilang sinasagot, look ahead lang po. Look, used as a verb. To turn the eyes in a certain direction so as to see, to find, to express, etc. Look ahead. To consider what will happen in the future. Same applies to the Rubik's Cube. So, ang look ahead ay tumutukoy sa pagtingin, pag-track o pag-predict ng mga susunod na moves na gagawin mo sa cube. Napakasimple, di ba? Practice lang ang kailangan. Well, not exactly. Siguradong may rason kung bakit nahihirapan ang karamihang cubers na mag-improve at kung paano i-implement ang mga natutunan nila sa actual practice. Ito ang aking ilang tips para mag-improve ang iyong look ahead. Number 1. Saan nagsisimula ang look ahead? Okay guys, so kung naguguluhan kayo kung ano yung nangyari dun sa simula ng solve na yun, basically ganito siya. So tingnan natin yung cross ko. Green, orange, blue, and red. So pretty straightforward solution naman, di ba? Bababa ko lang yung red, move yung cross, then isosolve yung orange and green ang sabay. Now, ito yung naging problema. After ko isolve yung cross, wala akong makitang white pieces sa taas or sa harap. Now, naging habit ko na tingnan ng konti yung right face, so trinay ko mag-glance. Pero wala pa din akong makita, so trinay ko mag-AUF para maghanap. And then, nakita ko nga yung isang white, pero hindi ko makita yung color sa likod, so nag-rotate ako. Now, nakita ko na green siya, pero hindi ko pa din makita, so isa pa ulit rotation. And this time, nakita ko na yung green and red. So, at this point, alam ko na napakahaba na nung pause. So, trinay ko siyang isolve ng pinakamabilis na kaya ko. So, sinolve ko siya ng pagganito. And since nagpapanig nga ako, niratrat ko na lang yung TPS ko and sinolve siya ng napaka-inefficient. Minsan ba naiisip nyo kung bakit to nangyayari sa'yo? Kung bakit to nangyayari sa kahit kanino? Sadya bang minalas kayo at sinumpa ng mga Diyos ng speed cubing at hindi na kayo magkakatuluyan ng crush mo? Now, joking aside, gusto ko munang i-post nyo itong video na ito at i-comment sa baba ang sagot. Saan nagsisimula ang look ahead? Ang sagot ay nagsisimula ito sa inspection. Now, yung naunang clip na pinakita ko sa inyo ay peke at walang katotohanan. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil hindi na nangyayari sa akin yung mga poses na yon at hindi na yun nangyari sa akin simula nung naging habit ko na hanapin yung first F2L pair ko sa inspection. Now, kung isosolve ko yung case kanina sa actual practice, ganito yung gagawin ko. So, green, orange, blue, and red. So, same pa din yung cross solution ko. Pero, hanapin ko na yung first F2L pair ko, which is ito ang green and red. So, sa cross solution ko pa lang, makikita ko na mag-e-end up tong green at red dito. So, tatry natin isolve yung cross. And habang sinosolve ko yung cross, itatrack ko na yung pieces na nag-end up dito. So, since alam ko na yung position nila, pwede ko na kaagad silang diretsong isolve nang walang poses. And then, habang sinosolve sila, tinitingnan ko na yung next F2L pair ko, which is this blue and red na piece. So, dire-diretso lang. At sa pamamagitan nun, nami-minimize ko yung pause ko during F2L. Number 2. Learn to do each case blindfolded. So una sa lahat, bakit ko ito sinama? Ito ay para ma-emphasize na hindi mo magagawang mag-look ahead kung iniisip mo pa rin yung mga moves na gagawin mo para sa current pair na sinosolve mo. So for example, kung hanggang ngayon ay nangyayari pa rin to sa'yo, just practice each case for the meantime hanggang sa muscle memory na lang ang kakailanganin nyo to the point na magagawa nyo nang tumingin sa susunod mong pair na gagawin imbis dun sa ginagawa nyo pa lang. And yes, kasama dito yung mga awkward F2L cases, pag-i-insert sa likod at paggamit ng kaliwang kamay nyo. Number 3. Learn better algs. Bakit learn better algs? Diba sa efficiency yun ang pag-solve? Well, tama yun. Pero kung makakahanap kayo ng mas magandang algorithm para sa annoying F2L cases, mas madali kayong makakapag-look ahead since kakaunti lang yung moves na gagawin nyo.
Kapag kasi mas efficient or mas optimal yung algorithm sa ginagamit nyo, hindi gaanong maaapektuhan yung susunod na pair na gagawin mo na magre-resulta sa mas fluid na mga solves. Imbis na mag-solve ka intuitively, which can take a lot of moves para ma-solve yung current case na ginagawa mo. Mas mahirap yung look ahead kapag ganun. Number 4. Tumingin sa iba, huwag yung nasa harap. Okay, so hindi po ito hugot, ito po ay tunay na tip. So sa term na look ahead, napaka-importante ng salitang look or tingin sa Tagalog. Pero kung iisipin natin, saan nga ba tayo dapat tumingin? So kapag nagsosolve tayo, obviously wala tayong makikitang bagong information dun sa sinosolve nating pair. Kailangan natin ma-develop yung mga good habits sa pagsosolve. For example, habang binubuo ko tong pair na nasa kaliwa, which is this orange and blue, pwede kong i-rotate yung cube slightly to the right para makita yung ibang pieces dito sa side na to. So nakita ko tong white, green, and red, and this red and green na hindi ko makikita kung stationary lang yung hawak ko sa cube. 5. Smart cube rotations. Hindi po yung rotationless na pagsasolve ang tinutukoy ko dito, bagamat yung actual way ng pag-rotate, kung sa kaliwa ba or kanan. So simple lang naman, diba? Yun lang naman yung kadalasan nating ginagawang cube rotation sa pagsasolve ng F2L. Now, tingnan natin tong case na to para mas maliwanagan kayo. So itatry kong isolve tong green and red na pair, tong corner and tong edge. So pretty straightforward solution. Pero sa point na to, meron akong decision kailangan gawin. Kung magro-rotate ba ako sa kaliwa or sa kanan. Now, ang key concept para makagawa tayo ng smart cube rotation ay most likely dapat i-insert natin yung F2L pair sa likod. Now, bakit? So, imbis na mag-rotate ako dito at i-insert tong F2L pair na to, walang kwentang information lang yung nakaharap sa akin since 2 solve slots na to. So, imbis na nag-rotate ako dito at in-insert yung F2L pair sa likod, may kita ko tong free slots na to, which is most likely kung nasaan yung mga rest ng F2L pair na kailangan pa nating i-solve. Number 6. Slow solves. Number 7. Slow solves. Number 8. Slow solves. Number 9. Slow solves. And lastly, ang hindi natin makakalimutan, number 10. Slow solves. So, kung hindi nyo magets kung ano yung nais kong iparating dun sa sinabi ko, gusto kong sabihin na dapat kayong mag-slow solves. In combination dun sa mga naunang tips na tinuro ko sa inyo. Napakaraming tao at kasabihan ang ipinapares ang salitang slow solving sa look ahead. Pero ilan nga ba ang gumagawa nito ng sabay? Ang daming tao na nagraratrat ng turns per second nila sa solve at nagtatry ng look ahead para mag-compensate sa mabilis nilang turning speed na nagre-resulta pa rin sa inconsistent times kasi napakahirap naman talaga nun gawin. Ang dami namang tinatry na bagalan talaga yung turns nila sa mga solve pero hindi naman sila naglo-look ahead na nagiging dahilan ng napakatagal na pauses. So, be sure to do both while practicing. Pero ngayon, siguro sinisigawan nyo na ako at sinasabihan ng, pero Limuel, paano naman ako bibilis? Ang bagal ko na nga mag-turn, oh. Lalo lang bumagal yung times ko. Niloloko mo lang ata kami, eh. Mag-subscribe na ako. Okay. Chill lang, okay? Ang main point ng slow solves ay ma-eliminate ang mga pauses mo. So obviously, babagal talaga yung times mo, pero magre-resulta yun sa much fluid na mga solves. Gaano kabagal ang mabagal na turns? So, ang average move count ng isang standard CFAP solve ay around 60 moves. And let's say, tina-target mo na maging 20 or 25 second solver. So, that would result at around 3 to 4 turns per second during F2L. Since pwede mo namang bilisan sa last layer. Maaari niyong sabihin na masyado naman yung mabagal, pero kung efficient ka talaga, wala kang magiging problema sa slow solving. And then, kung nababagalan na kayo sa starting TPS nyo, try nyo taasan at about 5 turns per second, then 6, and then just build up from there, hanggang totally wala na yung pauses nyo and bumalik na yung mga original mong times. Then, saka kayo makakita ng improvement. So, during slow solves, halos walang sense ang pagta-time. Since alam mo naman yung maging resulta na yun sa mas mabagal mong time sa kadalasan mong nakukuha. What I suggest is, wag kayong mag-time for an entire week. Just do slow solves without touching the timer at mag-experiment lang kayo. You'll see a drastic improvement over time. Madaming tao rin ang gumagamit ng metronome, yung nagka-count para ma-maintain yung ideal TPS mo sa pagpapractice. Pwede mo yung gawin. Hindi ko nga lang nagawa yun since dati naiisip ko na no use ang paglilimita sa sarili habang nagsosolve. Pero madaming nag-improve sa ganung way. So bakit hindi nyo subukan? So ang main point dito ay,
Hindi mo kailangan mag-turn ng mabilis para actually maging mabilis. Kailangan mo lang ma-develop yung mga good habits mo while solving, maging efficient, magkaroon ng fluid na mga solves, matuto ng ilang tricks during your learning process na may implement mo sa actual na solves. Magpakatotoo tayo, hindi ito isang overnight process. Walang taong nag-improve at gumanda ang look ahead niya ng isang araw lang. Hindi ito instant, so huwag kayong mafu-frustrate. I hope na nagustuhan nyo itong video and please tell me in the comments kung may natutunan ba kayo dito. Just remember na hindi naman talaga napakahirap i-improve ang look ahead. Isa lang talaga itong napakatagal at nakakabagot na learning process. Pero kung gusto mo talaga bumilis, develop good habits and you'll get better in no time. That's all guys, I hope na nakatulong to sa inyo and I'll see you guys in the next video. Peace!